Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so ngayon, let's us just honor our subscribers. No, they are now 5,560. Okay, so 5,560 if I'm not mistaken. Oh, sorry, 5,559 subscribers. We are almost 5,516 subscribers. Thank you so much for all of our subscribers. And friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Sige, another insights, political insights on local politics of Caloocan. Okay? Anuhin lang natin 'no, yung parang himayin lang natin ng konti yung ano natin 'no, yung mga, political personalities po. Okay, disclaimer lang guys 'no, hindi po tayo binabayaran dito 'no. Ano lang po 'to, um, opinyon 'no, sariling opinyon po natin, pero it doesn't mean na, it is intended to hurt 'no, the feelings of this politician. So parang ano lang, ano lang tayo, patas tayo, patas. Parehas lang po tayo, okay? Ito po yung sa Caloocan ulit 'no, sa Caloocan, Kangkalu 'no, Kangkalu, ayan. Okay, so ang ano natin ngayon, Trillanes versus Malapitan, sino ang mananalo? Okay, himayin lang natin 'no. Si Trillanes po ay alam naman natin na dating senador ng Pilipinas. Naging rebelde po 'yan, ngunit nagbalik loob naman 'no, sa panahon ni Noynoy Aquino 'no, naging senador 'yan, okay? Ah Ang senador tumakbo bilang Vice President ng Pilipinas, ngunit natalo po yan, 'no? Ang nanalo po doon ay si, Leni Robredo, pero perceived lang po yun na nanalo ay sorry, pero yeah, legal legally nanalo po si, Robredo kasi tanga pa nga ng Supreme Court, eh, 'no? Pero yung perception ng iba, 'no, ang nanalo doon ay si Bongbong Marcos. Pero anyhow, okay, so si former Vice President Leni Robredo, okay, sinuportahan rin niya yan, no, nung naging presidente, nung tumakbong presidente noong 2022, ngunit, ngunit, tumakbo po yan na senador, natalo yan, okay? So ano naman po yan, parang reasonable naman daw reasonable naman si former former Senator Antonio Trillanes, okay? Taga Caloocan yan. Taga-PF Homes yan po 'no, according to sa interview ni, dating Congressman Erice. Okay? Now, aral po yan, actually professor po yan ng graduate school ng Ateneo at saka ng UP. Okay, nag-aral din po yan sa Harvard University 'no, hindi ko lang alam kung online or face-to-face. Yan, yan po ang kanyang ano 'no, kanyang mga, ah yan po ang kanyang mga credentials kumbaga, 'no. Siyempre may plano po 'yan, with regards to Caloocan, dahil ano naman, taga Caloocan naman po 'yan, lagi niyang nadadaanan siguro ang problema, lalo ngayon kung umiikot na, 'no. Siyempre governance ang tinuturo niya, may mga puwede naman siyang gawin para sa Caloocan City. Now, ang mga malapitan po ay mula pa noong 2013, actually 2012. Tama, 2012 nung nanalo ang daddy ni Dale 'no, si Oka Malapitan 'no. 2012, 2015, 2015 to 2018, 2018 to, sorry, 2019 to 2022. Parang gano'n 'no? Oo, yun, tatlong term. Tapos yung 2022, first term ni, Dale, Malapitan, okey? Ayan, okey. Now, dati po congressman naman ng first district po or second district? Comment lang po kayo diyan. Si Del Malapitan 'no. So palit lang sila ng posisyon, okey? So yun, usually gano'n naman talaga ang ginagawa ng mga politicians natin, 'no, nagpapalit lang ng posisyon, okey? Yan, palit lang ng posisyon. Okey, so mayor ngayon si Oka Malapitan. Hindi lang natin alam kung puwedeng manalo si Trillanes sa nakakabatang Malapitan. Kasi usually gano'n 'di ba? Minsan mas mahal ng mga tao yung nakakatanda 'no, na malapitan. Okey?
So, ayun. Masusubukan natin ang local politics or local machinery ng mga malapitan versus Trillanes. Okay? Sino ang mananalo sa kanila? Pero syempre, imagine ninyo, no? More than a decade or more than a decade na mayor, congressman, itong pag-amang ito, no? Hindi po natin alam. Pero in terms of nagawa, marami naman po nagawa. Mga 500 pesos na allowance sa mga senior citizens. Okay, yung mga napagawa nila, obviously, no? Mga infrastructure na yung gym nila, gymnasium nila, yung especially sa North, no? Marami rin naman sa North, marami rin naman sa South. No, yung dalawang campuses nila ng University of Caloocan yata yon, UC. At saka kung ano-ano pa, UCC, uh, University of City of Caloocan, para UCC. Yung gano'n, no? Tsaka maraming mga top noters dyan sa eskwelahan na yan. Okay? Mga ganong bagay, no? Marami rin, ano. So, tatanong-tanong tayo sa mga ating mga kaibigan dyan sa Caloocan City. No? Ano naman, no? Parang parehas naman na, ano. Eh, kung manalo si Trillanes, I guess, wala namang masama doon. Pero hindi po ako taga Caloocan, ha? Hindi rin po ako bumuboto sa Caloocan. Pero sinasabi ko lang po ay, ano naman, parang reasonable din naman si Antonio Trillanes. Pero, syempre, in the past, may mga ano yan, may mga gusot yan. Natural naman yata sa politiko yun, no? May marami siya nakaaway. Siguro sa prinsipyo niya, no? Katulad ni dati Senate President Enrile, yung mga ganyan, nakalaban niya mga Jinggoy Estrada, sino pa ba? Kahit si Bongbong Marcos, di ba? Nakakalaban niya, especially ng mga eleksyon. Pero ngayon, parang bumabaliktad, no? So, parang pinupuri niya ngayon si President Bongbong Marcos. Pero parang ano, no? Ang nakikita ko dito, ito personal lang naman, na si Antonio Trillanes, former Senator Antonio Trillanes ay ginagawa ito para ano, no? Para hindi masyadong sumuporta si Pangulong Bongbong Marcos sa Caloocan. Tandaan po natin, ang Caloocan ay sumuporta kay Bongbong Marcos nung panahon ng eleksyon. Okay? So naturalmente, dapat ang suportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay si Malapitan. Ngunit, ha? Ano, no? Hindi na, para sabi nga ni former Senator Trillanes, hindi na sila oposisyon. So ibig sabihin, pag tumakbo sila doon, mag-iisip ngayon ang administrasyon. Sino ba ang susuportahan natin? O ipapakita ba natin ang suporta natin sa mga malapitan? No? Para lang ano, no? Kasi pag nanalo si Trillanes, no? Si Senator Trillanes dyan sa Caloocan City, ay baka maging opposition city yan, no? Something like that. Pero I doubt kung mangyayari yon. No? Ang daming supporters ni Pangulong Bongbong Marcos dyan. Okay? So yun po, yun po ang ating pananaw dyan. No? Okay? Yan po ang ating pananaw dyan. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. No? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-share na rin. And subscribe ka naman, paki-like na rin. No? So maraming salamat sa inyo guys. God bless you all. Bye.